Ang buhay dito sa mundo ay masalimuot, puno ng pakikipagsapalaran, maraming kahirapan, pagdurusa at kabiguan, kasi hindi perpekto ang buhay natin dito. Mas nadaragdagan at lumalala pa ito dahil sa kasalukuyang pandemya. Dumating ka na ba sa puntong gusto mo nang sumuko? Dahil ba ito sa sarili, sa pamilya, sa career, pag-ibig, negosyo at iba pa? Maliban ba sa pagsuko ay may gusto ka pang gawin? Kaimahinasyon, anumang suliranin, ay hindi dapat humantong sa di magandang pasya, lalong-lalo na sa pagsusuicide. Tandaan, lahat ng problema ay may solusyon, kaya huwag na huwag kang susuko. Ang paksa natin ay tungkol sa mga taong mapaghuhugutan natin ng lakas ng loob para hindi tayo sumuko sa mga hamon ng buhay. Bukang bibig natin ang never give up, lalo na sa pagdating sa career. Minsan, nakakasawa ng pakinggan, subalit may dahilan para panghawakan natin ang katagang ito dahil sa mundong walang katiyakan, hindi natin alam kung kailan dadapo ang swerte. Para mabigyan tayo ng inspirasyon, narito ang ilang sikat na tao na talagang hindi sumuko at ang hawak sa katagang never give up. Lahat sila ay matagumpay na ngayon, subalit hindi ito naging madali. Ang ilan ay tumira sa kalsada, sa sasakyan, nakaranas ng pang-aabuso ng mismong kapamilya, at karamihan sa kanila ay nakaranas ng rejection personally at professionally. Tunghayan natin ang kanilang kwento at ma-inspired. Si J.K. Rowling ay kadi-divorce lamang noon at umaasa ng tulong mula sa pamahalaan. Hindi niya halos kayang buhayin ang kanyang baby noong 1994, 3 taon bago mai-publish ang kanyang aklat na Harry Potter and the Philosopher's Stone. Habang sinusulat niya ang aklat, hindi niya kayang bumili ng computer. Hindi rin niya kayang ipa-photocopy ang 90,000 words na nobela, kaya ang ginawa niya ay manual typing gamit ang makinilya, saka ipinadala sa mga publishing houses. Na-reject o tinanggihan ito ng makailang ulit, hanggang isang maliit na publisher sa London ang nagka-interes, nagbigay ng second chance kumbaga, ang Bloomsbury. Alam mo ba kung bakit? Nagustuhan kasi ang kwento ng 8 years old na anak ng CEO ng publishing. Walang-wala sa buhay si Stephen King nang nagsisimula siyang magsulat. Nakatira sila ng kanyang asawa, isa ring manunulat, sa isang trailer. Marami silang pinapasukang trabaho habang sinusubukan ng kapalaran sa pagsusulat. Napakahirap ng buhay nila, kaya sa kanilang pag-iisang dibdib ay nanghiram lamang sila ng damit pang kasal. Nakaranas si Stephen ng napakaraming rejection letters sa kanyang ina-applyan. Sa kanyang aklat na On Writing, naalala niya na noong siya ay 14 years old, nasabi niya na kahit ang matitibay na pako sa dingding ay hindi kayang suportahan ang bigat ng kanyang mga rejection. Kailangan palitan ang mga pako ng mga spike para manatiling nakatayo ang dingding. Ibig sabihin, para makapagpatuloy siya sa kanyang pagsusulat, kailangan niya ng iba yung tapang, tatag at lakas ng loob. Nakatanggap siya ng 60 rejections bago niya maibenta ang kanyang unang story, ang The Glass Floor, sa halagang $35 lamang. Kahit ang kanyang best-selling book na Carrie ay hindi nag-hit o bumenta nung una. Pagkatapos ng dosenang rejection, naibenta niya ito sa Doubleday Publishing na nakabenta lamang ng 13,000 copies, mababang bilang. Pagkatapos, sa tulong ng isa pang publisher, ang Sided Books, kumita si Stephen ng $200,000. Nagsimula ang karir ni Shania Twain dahil sa matinding pangangailangan, hindi dahil sa pagtupad ng kanyang ambisyon. Naghiwalay ang kanyang mga magulang nung siya ay 2 years old pa lamang at bihira niya makita ang tatay niya. Dahil sa lahat sa pangailangan, nagsimula si Shania na umawit sa mga bar para lang kumita nung siya ay 8 years old pa lamang. Ginigising siya ng nanay niya para lang mag-perform. Noong 21 years old siya, namatay sa isang head-on car accident ang kanyang nanay at tatay-tatayan. Nahinto ang kanyang karir para alagaan ang 3 pa niyang mga nakababatang kapatid. Kumanta siya sa mga resort, ipinagpaliban ng kasikatan hanggang sa puntong kaya nang magsarili ng mga kapatid. Nang ayos na ang lahat ng kanyang mga kapatid, tumungo na siya sa Nashville para ipagpatuloy ang naunsyaming karir. 14 years old lamang noon si Jim Carrey nang mawala ng trabaho ang kanyang ama. Naghirap sila dahil dito. Tumira sila sa isang van.
Si Jim na talang dedicated sa kanyang pangarap na noong 10 years old pa lamang ay nagpadala ng kanyang resume sa The Carol Burnett Show ay napilitang magtrabaho ng 8 oras sa isang araw sa isang factory pagkagaling sa school para lamang makatulong sa gastusin ng pamilya. Sa edad na 15, nakapag-perform si Jim ng kanyang comedy routine sa unang pagkakataon, suot ang costume na ginawa ng nanay niya. Nagustuhan ng mga tao ang kanyang talento, subalit may agam-agam pa rin si Jim. Sa edad na 16, nag-quit na siya sa school para makapag-focus sa comedy ng full-time. Tumungo siya sa Los Angeles, lagi siyang tumatambay sa Mulholland Drive. Dito niya ini-imagine ang kanyang tagumpay. Isang gabi, habang nangangarap, binigyan niya ang sarili ng isang tseke na may halagang $10 million bilang bayad sa kanyang acting. Ang inilagay niyang petsa ay Thanksgiving 1995. Alam niyo ba na bago ang nasabing date, ay nag-hit ang pelikulang Dumb and Dumber at tila nagkatotoo ang nasa tseke. Ang nasabing tseke na nananatiling nasa kanyang wallet ay inilagay niya sa kabaong ng kanyang yumaong tatay. Bago na-nominate si Emily Blunt sa Golden Globes at nakakuha ng mga leading role sa mga entablado at sa big screen, nagdanas muna siya ng kahirapan. Sa pagitan ng edad 7 hanggang 14, si Emily ay may matinding problema. Pautal-utal siyang magsalita. Smart naman siya, kaya lang hindi niya masabi lahat ng gusto niyang ipahayag. Hindi niya akalaing siya ay magiging mahusay na aktres. Lahat ay nagbago nang in-encourage siya ng kanyang mga high school teacher na sumali sa isang school play. Hindi ito pangkaraniwan dahil alam ng mga guru niya na may speech or communication defect siya. Subalit buong tiwala sa kanya ng mga guro. Pinayuhan siyang mag-accent and character voice para mailabas niya ang mga nais niyang sabihin at naging epektibo ito. Sa huling taon ng kanyang teenage years, na-overcome na ni Emily ang kanyang kapansanan at nagpatuloy sa pagkamit ng kanyang successful career. Mabigat ang naging kabataan ni Tyler Perry. Siya ay physically at sexually abused habang lumalaki. Na-kick out sa high school at sinubukan mag-suicide ng 2 beses. Una noong 11 years old at huli noong 22. Sa edad na 23, pumunta siya sa Atlanta at nagtrabaho ng kahit ano habang inuumpisahan ang kanyang stage career. Noong 1992, sumulat, nag-produce at gumanap sa kanyang unang theater production, ang I Know I've Been Changed. Ginugol ni Perry ang lahat ng kanyang kita sa show, subalit ito ay nalugi. Tumakbo lamang ang show ng isang weekend at 30 tao lamang ang nanood. Nagdoble sikap siya sa pagtatrabaho ng kung ano-ano. Kalimitan ay natutulog siya sa kanyang kotse. Makalipas ang 6 na taon, nagkaroon siya ng pag-asa ng ang kanyang show sa ika-6 na pagkakataon ay naging successful. Nagpatuloy ang kanyang tagumpay bilang sikat na director, writer at actor. Sa katunayan, si Tyler ay itinuring ng Forbes bilang highest paid man sa larangan ng entertainment noong 2011. Maraming pangit na karanasan at negatibong kritisismo kay Oprah Winfrey sa kanyang katawan, itsura at kulay, sexuality at iba pa. Subalit hindi naging hadlang ang mga ito sa kanyang determination. Sa kanyang kabataan, biktima si Oprah ng sexual abuse at paulit-ulit na pangmomolestya ng kanyang pinsan, tiyo at ng isang family friend. Nabuntis siya at nanganak sa edad na 14, subalit namatay ang baby makaraan ang 2 linggo. Nagpatuloy lang si Oprah, tinapos ang high school bilang honor student, nakakuha ng scholarship sa college at nagtrabaho sa TV mula sa pagiging local network anchor hanggang sa pagiging international superstar at creator ng sarili niyang network. Hindi po ako celebrity pero relate ako sa kanilang kwento dahil istorya rin ang mga ito ng aking buhay. Laki ako sa labis na kahirapan, isang farm boy na payat, mahiyain at salat sa lahat ng basic needs. Dumating din ako sa puntong nais ko ng wakasan ng buhay, makailang beses din. Subalit kinawaan ako ng Diyos. Ang labis na kahirapan na nagtulak sa akin para makaahon sa ganitong sitwasyon.
Ginawa kong inspirasyon ang kahirapang ito. Malaki ang nagawa sa buhay ko ng isang awit ni Ted Ito, ang Maghintay Ka Lamang. Nagpatuloy ako sa kabila ng kahirapan at kakapusan. Walang gabing hindi tumutulong ang aking mga luha. Sa napakahabang mga gabi, pinilit kong makatapos ng kolehiyo sa tulong ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa awa ng Diyos, nalagpasan ko ang mga pagsubok. Nakita ko ang liwanag at nakamit ko ang tagumpay. Mga kaimahinasyon, kung nasa katulad ka ring sitwasyon, please never give up. Sabi ng karunungan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga taga-Roma 5:3-5.